Ano ang sabi ni Jesus? Ang pupuno, ang magpapasya, ang magpo-contento sa atin ay walang iba kundi ang tinapay na siya ang tinutukoy niya. Siya ang dapat nating kainin, tanggapin. Mga kapatid, sinasabi na ang mga Hudyo hindi kumakain ng hilaw na karne. Ang mga Hudyo hindi rin kumakain ng dinuguan. Ako, hindi po ako kumakain ng dinuguan kapag walang puto. Pero pag may puto, Ayaw, di ba? so, tapos ngayon sasabihin ng Panginoon, malibang kainin niyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. O, papasok na tayo sa pangalawang puntos. Ano yung kaninang puntos? Pagkain. Dalawang uri ng pagkain, mayroon sa John 6, literal na tinapay at sa Jesus na tinapay ng buhay. Yung tinutukoy ni Jesus na malibang kainin niyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, ang ibig kong sabihin niyan ay ang kanyang kamatayan, ang kanyang gagawin pagsasakripisyo. Sapagkat bago sila kumain ng tupa, ng asno o baka, bago nila makain yan, kailangan mo nang patayin, lulutuin, at yung dugo iwiwisik sa tao at iwiwisik sa lupa. Ganun ang kanilang sistema eh. So ang tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus dito ay ang kanyang pagsasakripisyo, ang kanyang pagbubuhis at pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya nga ang sabi niya, malibang kainin ninyo ang aking laman, inumin ang aking dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sino mang kakain ito at iinom ay hindi na mamamatay. Ako, hindi po ako kumakain ng dinuguan kapag walang puto. Pero pag may puto, Ayaw, di ba? sa inyo, hindi naman kami karinderya, pero nauubos yung kutsara at saka tinidor. Hindi kami karinderya, pero minsan nawawala yung mga plato, platito, mangko. Bakit? Kasi minsan may mga kapitbahay tayo na kapag binigyan mo ng pagkain, pinahiram mo ng bagay, pag nakitang, ay, hindi atin yan, di ba sabi ng iba, ay, hindi atin yan, isulin ninyo. Eh paano kung maganda yung napunta sa kanilang bahay? Ay, ang ganda nito atin na lang to. Di ba? Kaya hindi nakakabalik yung mga gamit natin. Pag meron ako walang gamit sa bahay, hindi ko na iniintindi. Hindi ko na iniisip. Wala na eh. Minsan yung medyas ko, magkakaiba ng kaparis. Saan ako mga kaparis nito? Nung nakaraan, naglabas ako ng medyas, 6 na piraso, wala yung mga kaparis. Kaya anong ginawa ko? Ipinagtatapon ko na. Pero ang tanong, saan napunta yung 6 na kaparis nun? Minsan daw, meron daw isang clerk, umaga, naglalakad sa kalsada kasi papasok na sa trabaho niya. Napadaan daw siya sa isang building na kinoconstruct. Yung mga construction doon na nagtatrabaho, napatingin doon sa clerk na naglalakad na may dalang bag, may dalang mga dokumento. Sabi nung isang nagko-construction boy, siguro kung sinunod ko lang yung nanay ko na nag-aral ako ng mabuti, siguro maganda na rin ang buhay ko. Hindi ako katulad ngayon na pa-construct lang. Yun ang kanyang sabi. Yun namang clerk, habang naglalakad, nakatingin sa palasyo, napadaan sa palasyo. Sabi niya, bakit kaya hindi ako ipinanganak na dugong bughaw? Siguro, kung ipinanganak akong dugong bughaw, masaya ang buhay ko. Hayahay ang buhay ko ngayon. Parehas ng construction boy. Kung natapos ko lang yung pag-aaral ko, kung sinunod ko yung magulang ko, siguro maganda ang buhay ko, maganda ang trabaho ko, baka katulad ko siya, hayahay ang aking buhay. Yun daw emperador, yun daw hari, nandoon sa palasyo, nagbukas ng bintana, nakatingin sa kalsada sa lansangan, sa mga taong nagtitinda, sa mga taong bumibili, sa mga taong naglalakad, sa mga batang naglalaro. Ang sabi daw nung emperador, buti pa sila, simple lang ang kanilang buhay, payapa ang isip, payapa ang puso, payapa ang kalooban. Hindi kagaya ko dito, ang dami kong iniisip sa politika, maraming issue, maraming suliranin, sa pamilya, sa kamag-anakan. Sabi niya, buti pa sila, hayahay ang buhay. So, anong ibig sabihin? Ang contentment, ang kasiyahan, dito natin masusumpungan. Tayo ang magpapasya. Tayo ang magdidesisyon kung gusto mong maging masaya. Kaya nga totoo, yung nabasa ko. Ang kasiyahan, ang kaligayahan ay wala sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa lugar. Hindi mo masusumpungan sa trabaho. Hindi mo masusumpungan sa tao. Ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan mo sa Kanya. Masusumpungan mo sa Kanyang mga salita.
masusumpungan mo sa kanyang presensya, masusumpungan mo sa kanyang mga aral. Ikatlong bagay, mga kapatid, na pinupuntusan natin ay ang pagtanggap. Paano ba natin kakainin, paano ba natin iinumin ang dugo ng Panginoon? Tatanggapin. Ano ang sabi nung nakaraang gospel, John 3:16? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang sabi sa pasimula? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay. Yun yung salita. Kapag may ibinibigay sa atin, ano naman ang ginagawa natin? Tinatanggap. Paano natin tatanggapin ng Panginoon? Simple, para ka lang kumain ng tinapay, pinasok mo sa iyong bibig, yung tinapay na yan ngayon ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Siya ay nagdi-distribute ng mga pangailangan mo sa bahagi ng iyong katawan. Paano naman natin siya tatanggapin sa ating tahanan? Parang nagbukas ka lang ng pintuan at pinatuloy mo siya. Nang siya'y pinatuloy mo, ibig sabihin, hindi lang siya bisita, kundi siya na yung presidente, driver, operator ng ating buhay. Mga magulang, huwag po nating pagdududahan ang kabutihan ng Diyos. Siya po ay mahabagin. Hindi ko po alam ang inyong mga pinagdadaanan sa buhay, pero alam ko na kapag tayo umiyak sa Panginoon, ang ating luha hindi po nasasayang. Sapagkat yung ating mga anghel de la guardia, sinasalo daw yan. Tapos dinadala sa Panginoon. Kapag tinimbang daw yan at sobrang bigat na, ramdam daw yan ng Panginoon. Kaya ang gagawin yung anghel mo, susugo niya para mag-deliver ng solusyon doon sa mabigat na iyong nararamdaman. Sabihin mo sa katabi mo, tinatanggap ko na. Amen, ang kinin natin, tinatanggap na natin yung deliver ng anghel ng Panginoon. Bakit? Mahabagin siya. Dahil siya'y mahabagin, dapat marunong din tayong mahabag. Kasi kinahabagan niya ang mga taong marunong mahabag. Sabi ng Proverbs, ang taong marunong tumulong sa nangangailangan, pagdating ng panahon na siya naman ang nangangailangan, siya rin ang tutulungan at ang Diyos ang sa kanya ang tutulungan. Okay? Hindi man tayo magantihan ng mga taong ginawa natin ng mabuti, ang Diyos ang magbibigay ganun. Kaya magpatuloy lang tayong maglingkod. Sa ating paglilingkod, palaging may reward yan, palaging may gantimpala. Minsan ang mga alagad, di ba, sabi ng Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat, ama, ina, anak, kapatid, mga magulang, mga lambat, lupain, ari-arian. Ano naman ang para sa amin? Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, walang mag-iiwan ng ama, ina, anak, kapatid, magulang, ari-arian, lupain, trabaho, nang dahil sa akin at sa mabuting balita, ang hindi tatanggap ng gantimpala sa buhay na ito at sa buhay na parating. Sabihin sa katabi, hindi ka masisiro.